Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Tayo ay kanyang inilingkwas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Halina't partikular na gunitain natin si San Alfonso Maria ng Ligorio, isang obispo at pantas ng simbahan. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Hinuhubog ng Diyos ang ating buhay sa araw-araw. Pinagkakaloban tayo ng lahat ng kanyang mapagpalang pag-aaruga. Sa pagsubaybay niya sa bawat hakbang na ating buhay, pinababanal niya tayo at pinagkakalooban ng lahat ng ating mga pangailangan, tumutugon sa lahat ng ating mga pagdulog na gaganapin natin ngayon sa banal na misa. Aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinudulutan ng mga bagong uliran sa kagitingan ang iyong sambayanan. Ipagkaloob mong sa diwa ng obispong si Alfonso Maria ay nagmalasakit sa kapwa, aming matapat na masunod ang kanyang mga yapak upang makamta namin sa langit ang tinamunyang gantimpala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipagdiriwang nila ang mga banal na pagtitipong ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. Ito ang mga pistang itinakda ko, ang pista ng Paskwa, na gaganapin sa gabi ng 14 na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang lebadura. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang lebadura. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahain sa Panginoon ng handog na susunugin. Ika-7 araw, muli kayong magtitipon. Huwag kayong magtatrabaho." Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo rin sa mga Israelita na pag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa saserdote ng isang bigkis ng una nilang ani. Ito'y ihahandog niya para sa inyo, kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis na ani, magpaparaan kayo ng 7 linggo. Ang ika-50 araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog na pagkain. Ang ika-10 araw ng ika-7 buwan ay araw ng pagbabayad sala. Magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon sa araw na iyon. Mag-aayuno kayo at mag-aalay ng handog na pagkain. Mula sa ika-15 araw ng ika-7 buwan, magsisimula ang pista ng mga tolda. 7 araw ninyo itong ipagdiriwang. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahandog sa Panginoon ng handog na pagkain. Sa ika-8 araw, magtitipon kayo upang sumamba at mag-aali kayo ng handog na pagkain. Araw iyon ng pagsamba, kaya huwag kayong magtatrabaho. Iyan ang mga pistang itinakda ng Panginoon, mga araw ng inyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkain at handog na inumin, ayon sa takda ng bawat araw." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masiglan nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Masiglan nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Umawit sa saliw nitong pandereta, kasabay ng tugtog ng lira at alpa, hipa ng tambuli tuwing nagdiriwang, kung buwan ay bagot nasa kabilugan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Sa bansang Israel, ito yaong utos, batas na ginawa nitong Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang ay utos di ito, nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran, Diyos ng ibang bansay di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo, ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang pagpapahayag sa mabuting balita ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahon iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, "Saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya makagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?" At ayaw nilang kilanin siya, kaya sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang propeta ay iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan." At dahil sa hindi nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Paano nagiging panipaniwala si Kristo sa mga tao noon? Hanggang kasalukuyan, marami pa rin nag-aalinlangan, marami pa rin ayaw tumanggap, marami pa rin ang tumatalikod sa paggawa nila ng maraming kabuktutan sa daigdig na ito. Kaya pala sabihin natin, ang mga taong nabubuhay sa kadiliman, ayaw nila sa kaliwanagan. Kung sasabihin ni San Juan na si Jesus ang liwanag, upang sabihin ang liwanag ang magsisilbing tanglaw sa mga taong nabubuhay sa kadiliman. Pero bago ang lahat, bago tanggapin si Jesucristo na siya ang kaliwanagan, kailangan muna siyang masaksihan ng mga tao sa kanilang mismong pangyayari sa buhay. Kaya ito sa ating mabuting balita ay iba-iba ang pagtanggap sa ating Jesucristo, at ang tagurin nating limelight dito ay ang mga ayaw tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, na meron silang familiarity, familiar ang mukha ni Kristo, ang buhay ni Kristo sa kanilang pagkakakita, upang sabihin, hindi ba iyan anak ng karpintero? Hindi ba iyan anak ni Maria? Hindi ba ito mga kapatid niya, kamag-anak? Magkakasama kami noon at kilala na namin. Because of such familiarity, it devoids a way of life to really believe in our Lord Jesus Christ. Ang isa lamang natitira para makilala niya si Kristo ay ang gumawa siya ng kababalaghan, upang ang kababalaghang ito'y kanilang makita at matunghayan, at sila'y humanga sapagkat kangahanga ang gagawing kababalaghan ni Kristo. Pero sasabihin ni Kristo, hindi mangyayari ito sapagkat wala silang pananampalataya. Kaya napakahalaga, whatever that they're going to see Jesus Christ preaching the good news in His words and in His deeds, but to the person without any faith, paniniwala sa Diyos, pagkilala na ang Diyos ay wala iba kundi si Jesucristo, mawawala at saysay ang kanilang pagkilala sa ating Panginoon Jesucristo. Ang pagkilala nila kay Kristo is devoid of any faith that they are supposed to have and believe in, pero hindi nangyari. Kay pala'y marami silang mga side remarks na ibinibigay sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa mga tao namang nakakakilala sa ating Jesucristo at nananampalataya sa kanyang buong pagkatao at kanyang pinanggalingan at ang kanyang mismong posisyon sa buhay nito upang ipahayag siya'y Diyos na totoo at tao namang totoo, ang mga tao sa mga pahayag na ganito'y naniniwala na si Jesucristo ay makapangyarihan sa salita at sa gawa. Kaya ito ngayong magiging batayan nila ng kanilang pagtanggap kay Kristo, sa kanilang paniniwala kay Kristo, at pagtanggap sa kahulugan at kahalagahan ng mga kababalaghang gaganapin ni Kristo, sapagkat sila ay nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo.
Kaya nga ba't ang nagiging batayan nito ay ang mismong buhay ni Kristo at kalakip nito ang kanyang mga salita at sumanyang mga gawa. Kaya ang ating Panginoon sasalita siya ng maraming bagay tungkol sa paghahari ng Diyos. At ang kanyang mga salita ay nanatili sa kaisipan, sa mga pandinig ng mga nakikinig sa kanya at namumulat sa kanya maraming katotohanan sapagkat ang kanyang mga salita nanunuot sa puso't kalooban at meron silang higit na itinatangi. Ano yun? Repentance and forgiveness. Nauuwi ito upang dagukan nila ang kanilang sarili na sila'y makasalanan, na tinatarget ni Jesus ang kanyang mga salita sa mga taong ito upang papagnibaguhin sila sa landas na kanilang buhay sa araw-araw at upang manampalataya sila, kumilala sa Diyos at nang sa gayon, mawawala na kanilang mga pag-aalinlangan at tunay na tatanggapin si Jesucristo sa kanyang mga salita at sa kanyang mga gawa. Kung di naintindihan ng mga alagad mismo o ng mga tao ang kanyang mga ginagawa, ipinaliliwanag ito ni Kristo. Binibigyan niya ito ng mga salitang higit silang makakaunawa, mga salitang na sila'y makukumbinsi sa kanilang paniniwala kung sino ito nagsasalita sa kanilang mga harapan. At kung hindi man nila maintindihan ang kanyang mga salita o mga gawa, lalakipan niya ito ng kanyang salita at ng kanyang mga gawa. Mga gawain ni Kristo, lalong naunawaan sapagkat mayroong nauukol na gawain na nakita nila. Jesus Christ is setting the good example of his words. At kung hindi naman, kung may ginagawa siya at hindi maintindihan ito ng mga alagad, ng mga tao, ang kanyang mga ginagawa ay ipinaliliwanag ng ating Panginoon Kristo. Sa ganitong bagay, napahayag ng tao, si Jesucristo, makapangyarihan yan sa salita at sa gawa. Sapagat ang kanyang mga ginagawa, may kalakip na salita. At ang kanyang mga salita ay may kalakip na gawa. Kaya si Kristo ay makapangyarihan sa kanyang salita at gawa na nagkakaroon ng tunay na diwa at kahulugan at kahalagahan sa mga nakikinig at mga kumikilala, tumatanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa bandang huli na ating mabuting balita, sino nga ba ang itinatangi ni ang mga propeta hindi tinatanggap sa kanilang sariling bayan? Para sa akin, ito'y magiging katanungan. Bakit ang mga propeta o bakit si Jesucristo ay hindi tinatanggap ng kanyang sariling bayan? Na posible naman na tanggapin siya sa kanyang mismong bayan sa Nazaret, sa Capernaum, sa ibang mga lugar na kinagis na nila, nakasakasama nila ang ating Panginoong si Jesucristo. Ito'y malaging katanungan hanggang sa kasalukuyan. Tayo ba mga Kristiyano ay talagang kumitingilala, tumatanggap sa ating Panginoong Kristo? At sa pagtanggap natin ito, umuunlad tayo sa pananampalataya. Nabibigyan halaga natin ang ating pangaraw-araw na buhay at pamumuhay sa ngalan ng ating Panginoong Kristo. Upang sa gayon, papahayag natin si Kristo ay sa piling natin. Ako'y higit naniniwala at naninindigan sa kanyang mga salita. Nakukumbinsi ako sa kanyang mga salita at gawa upang papagnibaguhin niya ako, upang maging matuwid ako sa lahat ng bagay na aking ginagawa at ipinapahayag. Si Jesucristo, siya pa rin ang aking maging daan, siya pa rin ang aking magandang halimbawa sa mga dakong kinabukasan. Kaya sa bawat pagdiriyo ng banal na misa, una, may pagtatanghal ito sa ating Panginoon Kristo. At ang katanungan sa bahagi naman nating nakikinig at na may nagpapaliwanag dito, talagang tunay ba nating tinatanggap si Jesus upang tayo'y magbagong buhay at tayo'y kumilala sa matuwid na pamumuhay? Upang sa gayon, nananampalataya ako sa pagtanggap kay Kristo, nababatid ko na may saysay at kahulugan ang kanyang mapinaliliwanag. Kung may pagbabagong magaganap sa buhay ko, ito'y malaking himala sapagkat meron akong pagkilala kay Jesucristo sa aking buhay.
Ikalawa, sapagkat ang banal na misa ito pagpakilala kay Kristo, siya ba ay may bahagi at pitak sa ating puso kalooban, tayo kumilos ng naararapat sa ating paglilingkuran sa isa't isa. Tulad ni Kristo sa tanang kanyang buhay, naglingkod siya hanggang ngayon sa sambayanan, sa simbahang ating kinabibilangan. Ganito ba ang ating paglilingkuran na may katapatan, na nagpapahalaga sa pananampalataya, may paggalang at pagsasalang-alang sa dignidad ng tao upang sabihin ang ating pinaniniwalaan na upang tayo maglingkuran sa tisa ay dadaloy ang batis na may dangal na ibinibigay sa tao. At ikatatlo, sa banal na misang ito, nakilala natin kay si Kristo ang dangal ng ating pagkatao upang ito'y maging daan sa ating paglilingkuran sa tisa. Ito ba'y mananatili sa ating puso't kalooban panghabang buhay? O tayo'y madalas din nabibigani sa ibinibigay na makasanglibutan upang tayo'y magkasala, upang tumaligod tayo sa pagpapahayag ni Kristo ng aral ng mabuting balita? Talagang ito'y napalaking hamon para sa atin sa tuwing tayo ay natitipon sa banal na misa, lalo nating bibigyan ng paghalaga ang pagsang-ayon natin na tayo nananampalataya, hinuhubog ni Kristo panghabang panahon sa tanang ating buhay at ipinahayag ni Kristo ang kahalagaan, kahulugan nito sa bawat pagtakbo o sa pagtakbo ng ating buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina mga kabanali, dudulog tayo sa Diyos at ang ating mga pangailangan. Nababatid natin na sa pananampalataya ay nananahan ng Diyos upang pagtibayin natin ating pagkilala at pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpahayag ng salita ng Diyos nang may katapangan at may pananalig na isabuhay ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway mapalakas sa maalab at walang takot na pagpapahayag ng mensahe ng Ebanghelyo sa ating tahanan at kapitbahayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero naway maging mapagtiis at huwag manghina ang kalooban sa pag-aasik ng mensahe ng Diyos sa mga lugar na hindi pa tumatanggap nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang na mga may kapansanan ng mga anak, ang mga nag-aalaga sa matatanda, at lahat ng nagdurusa sa kani-kanilang tahanan o sa ospital, naway maging mga tahimik na ehemplo at saksi sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namimighati sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, naway kalingain ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Tunay nga sa paggunita natin kay San Alfonso Maria de Liguori na ang matibay niyang pananampalataya sa pamumuno at pangangasiwa, nangangulugang ang hamon sa pananampalataya upang lalo natin pagtibayin si Kristo sa ating buhay at upang salita at sa gawa maging luwaran din tayo tulad ni San Alfonso Maria upang lahat ng bagay ay pagbibigyang halaga sa natin sa ating Panginoong Kristo sa diwa nating pagsamba. Kaya itong ating mga pagdulog, ibig natin makamit sa buhay, ngayon pinapahayag namin sa dakilang pagtulong mo, Ama, sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos,
kayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kay mga kapatid, o itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pag-alabin mo ang kalooban namin sa ningas ng iyong Espiritu na ipinagkaloob mo kay San Alfonso Maria, para maipagdiwang ang paghahaing ito, at sa pamamagitan nito, ikaw ay mahandugan ng sariling pamumuhay bilang banal na alay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Alfonso ng Liguori ay pinaparangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo lang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal, mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagmatay at muling pagkabuhay ni anak,
Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malinghapi ming simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, si Elias na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, si San Jose, na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tunay na may pagtanggap kay Jesucristong Diyos ng totoo at tao ding naman totoo sa kanyang salita at gawang nagbibigay halaga at kahulugan, upang ngayon ating awitin ang panalangin itinuro niya sa atin ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, sabat alang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Pinasokristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na tinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, binigyan mo ng pagkakataon si San Alfonso Maria para matapat na gumanap at maglahad ng paghahain ng pakikinabang
ginawa naming tanggapin ito at sa pagtanggap namin ay tumanaw kami ng utang na loob sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at tunay na manampalataya kay Jesus sa buhay. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanalang sakramento sa altar at sa ating pagtatanod, kalakip ang ating panalangin. At sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos dito sa ating banal na gawain. Salutaris Hostia, Eceli Pandis Hostium, Elabremur Hostilia, Darabur per auxilium, Unitri nocte Domino, sit sempiterna gloria, vitam sic et terminum, nobis donet in patria. Amen. Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng Kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaarang hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus non virtus coque siret benedictio procidenti abut proque comparsit laudatio. Amen. Panem de cielo, restet isti ei. Omne delectamentum inseabente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen.
ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang Purihin totoo. ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kansinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kansinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.